Sabi ni Felix Manalo, my church. Tapos ayaw mong matawag sa pangalan ni Manalo yung iglesia nyo. Ano ba talaga? Baka naman gusto mo, iglesia ni Paul Guevara. Dahil siya kumukod doon sa hamon. Opo, Leader ang hinahamon, kinol niya. Aba, speaking of call, Brother Eli, alam niyo bang siya naman pala yung nag-call dahil ang alam daw niya, hindi kayo lalaban. Ano ba? Find the truth. Sa ispo ng Juan ang nakasulat ay ganito. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Balik tayo, Brad Sister Luz. Apo, Nung sinasabi ng Kristo yan, may mga tupa na siya sa kulungan. meron na po. Diba? Apo. At yun ay yun ang panahon niya. Mhm. Pero meron siyang ibinabalita, meron pa siyang mga tupa na hindi pa rin sa kulungan. Opo. Yan, dahil binabasa natin sa panahong ito, we have to consider all the past 2,000 years na nakalipas na, no? Opo. Kasi sinabi niya yan 2,000 years ago. At we have to consider again the remaining portion of man's history according to biblical prophecies. Meron pang hanggang matapos ang istorya ng mundo, kapatid na Joseph, o kapatid na Danny. Hindi, meron ang wika akong ibang mga tupa, hindi sa kulungan ito. Meron na siyang nasa kulungan, tapos meron pa siyang mga tupa na wala pa dun sa kulungan. Ayan. At yung salita niya na yan, sinasakop niya hanggang sa ating panahon, Brother Danny. Opo. Dahil hanggang hindi pa naman nailalagay lahat yung tupa sa kulungan, hanggang wala pa siya, naglalagay pa siya ng tupa sa kulungan, di ba? Kaya ating balikan ngayon yung talata. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Dadalhin niya pala rin. Opo. Therefore, yung wala pa sa kulungan, dadalhin din. At maiisip natin ngayon sa panahon ito, na meron pa rin tupa si Kristo na dinadala pa rin niya dun sa kulungan. Ang magdadala kasi siya. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Yan. Kaya nga si Kristo hindi tao eh. Paano niya magagawa yan kung tao siya? Diba? Biro mo, ang lawak-lawak niyang panahong sinasabi niya. Pati yung mga wala sa kulungan, dadalhin niya sa kulungan. Ang liwanag na hanggang ngayon naman may mga tupa pa ang ating Panginoong Jesus, hindi ba? Meron po. Di hanggang ngayon ay nagdadala pa rin siya sa kulungan. Di ba? Opo. Ngayon, sila'y kailangan din namang dalhin ko. Hanggang bukas, magdadala pa rin siya sa kulungan. Hanggang sa makalawa, hanggang sa isang buwan, hanggang sa isang taon, at kung meron pang 10, 15 taong nalalabi, 20. Lahat ng mga tupa na yun, madadali niya sa kulungan. Kailangan ko rin dalhin sila, sabi. Paano niya madadala yung mga tupa sa kanyang kulungan? Tuloy natin yung basa. At kanilang diringgin ang aking tinig. Ayun. Ang paraan pala para yung mga tupa madala niya sa kulungan, diringgin ng mga tupa yung kanyang tinig. Puntahan nga muna natin, alisan muna natin yung talata para ma-clarify natin paano bang nadadala sa kulungan yung mga tupa sa pamamagitan ng kanyang tinig. Yan din sa 10, tataas lang natin sa versikulo 3. Binubuksan siya ng bantay pinto
at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan. At sila inihahatid sa labas. Tuloy. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Tuloy. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Ba, very exclusive pala yung tinig na yan. Tinig lang pala ni Kristo ang kilala ng mga tupa. Di naman susunod sa iba yun eh. Kaya pag sumunod ka kay Manalo, hindi ka tupa ni Kristo eh. Totoo po yan. Eh kasi guaranteed yun eh. Ang susundin lang ng mga tupa, yung tinig ni Kristo. Di ba? Opo. Okay, ito ngayon. Meron akong mga tupa hindi sa kulungan ito. Kailangan ko silang dalhin. Diringgin nila aking tinig. O, tamo, ang paraan pala para madala ni Kristo, maririnig ng mga tupa niya yung kanyang tinig. At anong susunod na pangyayari? At sila'y magiging isang kawan. Ba, magiging isang kawan pala lahat ng tupa, no? Opo. Biro mo, tagal na yan, Sister Luz. Mula pa noong unang siglo yan, eh. 2,000 taon nang nagpapapasok ng tupa ang Panginoong Hesus sa kanyang kulungan sa pamamagitan ng kanyang tinig. Opo. Hanggang ngayon, hanggang sa darating pang panahon. O, papasok niya sa kulungan yung mga tupa niya. Biro mo, ang tagal na yan. Paano si Manalo ngayon yan? Tuloy natin ang basa. At magkakaroon ng isang pastor. Sila'y magiging isang kawan, magkakasali sa sama-sama pala yung mga tupa. Yung nandun ng dati, tapos yung dadalhin niya pa lang, magkakasama-sama. They will form one flock. They will be one flock. They shall be one fold and one shepherd. Magkakaroon sila ng isang pastor. Eh, sino yung isang pastor na yan? Imposible si Manalo yan. Brother Danny, bakit po? Paano magiging si Manalo yan eh? Lahat ng tupa eh, ang magpapastor, isa lang. Yung dating nasa kulungan na nagdadat na nung mga dadalhin pa lang, magkakasama-sama, magiging isang pastor. Eh, hindi naman nakilala man lang ng mga nauna sa kulungan si Manalo eh. Oo, nga naman. Malaking kagabuhan naman yung turo na. Ha? Opo naman, hindi niya nakita At ina mo, hindi na nila kikibuin yan. Alam mo ba, sasagutin nila Paul yan, hindi nila sasagutin yan, Jane, hindi sasagutin yan. Eh, kaya liwanag yung salita eh, meron nang nasa kulungan, eh, dadalhin pa yung mga wala. Pagka nagkasama-sama, magiging isang kawan. Opo. Yung naging isang kawan ay isa lang ang pastor. Eh, paano si Manalo, hindi naman niya napastor yung mga nauna sa kulungan? Wala. Di ba? Opo, hindi. At ngayon yung darating pang mga tupa, makapastor pa ba ni Manalo? Patay na siya. Namayapa na siya. Kaya imposible. Ang makakagawalan niya, yung hindi namamatay. Brother Joseph, Brother Danny. Opo. Eh, sino yun? Pakinggan nyo. Sa 7:23 ng Hebreo, ganito nakasulat. Ito po ang sinasabi sa 7:23. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay natigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ano si Kristo, namamalagi, magpakailanman. Kaya meron siyang karapatan na siya ang isang pastor lang. Wala namang kasing ibang pastor na dapat kilalanin taong mga lahat ng Kristiyano eh. Yung pastor na yung isang pastor. Kaya isang pastor siya. Siya ang pastor nung nasa kulungan. Siya pa rin ang pastor nung dadalhin pa sa kulungan. Magiging isang kawan silang lahat at meron lang silang isang pastor. Eh, sino ba yung isang pastor na yan? Puntahan natin sa unang Pedro. Pakinggan niyo. Ito po ang sinasabi sa unang Pedro sa 2 at ang talata po ay 24 hanggang 25 na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy
upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Tatapot ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino yung isang pastor? Maliwanag, yun ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Yun yung napako sa krus, Brother Joseph. Brother Danny. Yan ang napako sa krus. Hindi naman napako si Manalo para magdala ng ating kasalanan. Yun nga lang kasalanan niya, hindi niya madala-dala. Kasi kasalanan ng iba. Yun ang isang pastor Kinikilala ng lahat ng mga tupa. Mga tupang nandun na sa kulungan, sabihin ni Cristo, at yung mga tupang dadalhin pa lang, isa lang ang pastor nila. Hindi pwede si Manalo yan, imposible. It's physically impossible. And spiritually impossible. Alam mo kung bakit? Paano niyang pwede siyang maging isang pastor ng lahat ng tupa sa kulungan? Hindi nga siya nabalitaan nila San Pedro at nila San Pablo. O tutulan mo na si San Pedro at si San Pablo kasama dun sa mga tupa sa kulungan ng araw. O kasama ba sila sa tupa sa kulungan o hindi? Kasama po. Kasama. Meron nang nasa kulungan noon sabi ni Cristo, meron pa raw siyang tupang wala pa ron. Dadalhin niya rin. Pag nagkasama-sama lahat, yung dati at saka yung dadating pa lang na tupang dadalhin, magkakaroon ng isang pastor, magiging isang kawan. O paano naman sasabihin nila? Sasabihin ni Pedro, kapatid na Pastor Manalo, ha? Wala nga silang kamalay-malay na may Manalo lilitaw sa Pilipinas, kapatid na doon. Paano magiging? Kahibangan niyang aral na yan, kasi yung nasa Biblia, maliwanag Ang pastor nung unang kawan, at saka yung pastor nung dadalhin pa rin na magkakaisa-isang kawan, isa lang. Sino lang ba ang may karapatang matawag na isa lang na pastor? Si Kristo yun, kapatid na Joseph. Siya ang pang-ulong pastor. Ang sabi, pagkahayag ng pang-ulong pastor. Doon sa Diyos ng unang Pedro pa rin, Brother Willie. Apo, ganito po ang sinasabi dito po sa unang Pedro 2:5. sa 2 at 5. Ito po ang ating mababasa sa talata. Hindi po ng unang Pedro. Ito po ang nakasulat sa talata. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Hindi din naman ang gaya ng kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalhatian. Alam mo, Pangulong Pastor ang tawag sa ating Panginoong Jesus, Brother Willie. Apo. Bakit Pangulong Pastor? Pastor yan ng mga pastor Di ba? Apo. Kasi sa iglesia may mga pastor noong una, ngayon meron din. Pero yung Pangulong Pastor, kapastor-pastoran Apo. di ba? Basahin. Ito po ang sabi naman po sa Hebreo sa 13 at 20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatibagay ang Panginoon nating si Jesus. Yan, dakilang pastor, Pangulong Pastor. Yan ang pastor ng mga pastor. Kaya, pastor ng lahat ng tupa yan. Si Pedro, tupa. Si Juan, tupa. Si Pablo, tupa. Nasa kulungan na nung araw. Wala pa tayo nun. Ngayon, sabi ni Cristo, meron pa akong mga tupa. Wala pa sa kulungan ito. Dadalhin sila
lahat. O, pag nadala na, magiging isang kawan sila, magkakaroon sila isang pastor. Eh, sino? Pastor ni Pedro. Hindi naman si Manalo. O, sino naman ang pastor natin? Hindi naman si Manalo. Eh, paano tayo natin mga pastor? Yung isang pastor lang talaga ang pastor. Ang pangulong pastor, si Kristo yun. Kaya hindi pwede kahit kailan na matupad kay Manalo yung isang pastor. Eh, kasi meron siyang napakalaking sakop na panahon eh. Pastor na siya nung unang mga tupa at pastor pa siya rin nung dadating na hanggang ngayon eh, meron pa rin mga tupa. Eh, paano naging pastor si Manalo, isang pastor? Kaya hindi naman niya napastor yung una. Diba, Brother Joseph? Opo. Magiging mga nabubuhay ngayon sa panahon ngayon. Oo, hindi niya na rin mapapastor dahil wala na siya. Iba na magiging pastor. Opo. O, eh, si Iranyo na ang pastor nila at saka si Eduardo. Eh, masisira na naman yung isang pastor. Dahil pag si Manalo naman saka si Iranyo, dalawa ng pastor. Eh, kasi sa kanila, yung huli may kasunod siya. Yung isa ay dalawa. Yung isa ay dalawa. Yung wakas nga, may karungsong pa eh. Oo. Akong paniniwala itong mga weirdo talaga, Brad Danny. Oo naman. At isa pa nga po, Brother Eli, kanilang binibigyan dito ng, kumbaga, tricking sistema ng pagpapaliwanag. Yung pong kawan. At ano ang kawan? Yun daw po ay iglesia, batay dun sa sali ni George Lamsa. O, palagay na iglesia, ang kawan. O, ibig sabihin, sa nung araw pa, meron nang nakakakulong na iglesia dun sa kulungan, di ba? Kung ang kahulugan nun ay kawan, eh, magkakasama yung kawan noon, saka yung kawan ngayon, at saka yung kawan pa sa darating. Mananatiling. Oo, eh, magiging isang kawan lang lahat. O, eh, sino, pastor? Si Manalo? Imposible. Ayan. Eh, kasi pinangginagamit nila doon, Bro Joseph, yung nasali nila sa Church of Christ. At kung yun nga yung ginagamit nila, para bang may saling Tagalog si Lamsa eh. Dahil nililiwat nila yun ng, ayon sa kanilang pamamaraan, na Iglesia ni Cristo nga naman parang, eh, buhayin mo si Lamsa at patutulan sila. Ganun po. Eh, ano ko naman eh, ang Kristo ni Lamsa, Diyos eh. Basahin mo kay Lamsa si Kristo Diyos. Eh, sa kanila, Kristo nila tao. Paano sila magkakaroon ni Lamsa? Baka pukpukin pa sila ni Lamsa ng Biblia niya. Pero doon po sa mas matatandang sali ng Biblia, Brother Eli, at bago dumating si Lamsa, meron na pong sulat ang Gawa 2028. Yung po mga sinauna pa, ano po ang mga nakalagay po pa? Ay, Iglesia ng Diyos nakasulat doon. Ang katunayan sa Griego, nakasulat doon, Theos eh. Diba? Theos ang nakalagay doon. Iglesia ng Diyos. Hindi naman ang nakalagay doon, Iglesia, kay Kristos eh. Theos. May ipakita natin yung 2028 ng Gawa sa Greek. Pakinggan nyo. Sa yung lead ng talata mo, yung 2028, ayan o, to feed the church of God. Tingnan mo yung God dyan, 23:16. O, ayun, Theos, the Iglesia ng Diyos. Hindi Kristos ang nakasulat dyan. Kaya, mali lang naman ang sali na yung Ang ginagamit po lang sa version Brother Eli para patunog. hindi, kasi si Lamsa kasi ang paniwala niya si Kristo Diyos eh. Kaya nilagay niya rin eh, Kristo eh. Eh doon naman po sila Brother Eli nagpupubli na ang pangalan daw po ng iglesia, Iglesia ni Cristo. At ayaw po nilang marinig Brother Eli yung tinatawag po ninyo na Iglesia ni Manalo eh. Ano? Bakit hindi? Wala raw naman daw pong iglesia na si Mr. Manalo. Wala siya. Wala, sabi niya, meron siya iglesia. Members of my church, ang sabi niya. Pakita mo nga yun, meron ba kayo sa computer mo? Sinabi po ni Michael Sandoval Brother Eli na wala naman daw pong inaangkin na Meron inaangkin eh. Kaya nga siya nagtatag, sabi niya eh. Nakapirma nga sila dun eh. Na siya nagtatag ng iglesia na yun eh. Paano kay Kristo yan? Oo. Meron ba sinabi si Sandoval na hindi inaangkin? Meron po silang pausapang ganun Brother Eli eh. Asan? Okay na po. Nasabi nitong grupong ito, yung terminong iglesia ni Manalo. Kaya ang tanong po natin, at itinatanong ko ng iba na tumatawag sa atin, meron po bang iglesia ng kapatid na Felix Manalo? Wala. Dati na po namin sinasagot. Walang iglesia
ni Manalo. Ang meron po, at ang iglesia nito nakarehistro, Iglesia ni Cristo. Kaya, yung sinasabi niya na masamang loob na po, inaaglahi daw natin siya. Opo. Siya po ang unang-unang nang aaglahi 20 taon nang inaaglahi niya ang iglesia nito Kung tawagin niya, iglesia raw ni kapatid na. Ay, tinan mo pala, tinan mo bobo talaga to. Inaaglahi, pinagbibigay namin. Bakit? Pag sinabi mong iglesia ni Manalo, pang-aaglahi sa inyo? Aba, inaamin mo palang kaaglahian yung pangalan ni Manalo. Tinan mo yung kagaguhan mo, Paul. Hindi mo malaking kagaguhan mo yan. Pag tinawag ka bang iglesia ni Manalo, pang-aaglahi, tinan mo yung bayang Israel, bayan ng Diyos yun. Pero tinawag yung bayan ni Moises. At sinalita ng Panginoon kay Moises, Ano sabi ng Diyos kay Moises? yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Kita mo, sabi pala ng Diyos kay Moises, bumaba ka na. Yung iyong bayan na inisinampa mo sa... tawag ng Diyos nun bayan ni Moises Apo. Pang-aaglahi ba yun? Kung sinabi ba ng Diyos, kautusan ni Moises, inaaglahi ba niya yung mga sumutupad ng kautusan ni Moises? Hindi po. May tama lang yun tinan mo kung di ka nga tanga po. At masasabi mo, nagmumura. Hindi, sinasabi ko lang na talagang bobo ka sa Biblia. Hindi pang-aaglahi. At kung ikaw na mismo nagsasabi ngayon na pag tinawag kong iglesia ni Manalo pang-aaglahi, problema mo na yan. Para pala sabihin sa yung gano'n pang-aaglahi. Yung palang pangalan ni Manalo, katumbas ng pagkaaglahi nun. Naku, kung buhay si Manalo, papayuin ka. Yung sukat mo ituring na kaaglahian sa iyo yung sabihin sa iglesia ni Cristo, ni Manalo. Okay, bakit ko naman sinasabing iglesia ka ni Manalo? Kasi, unang-una ang nagtayo ng iglesia niyo sa Pilipinas, si Manalo. Ipakita. Pakita ang ebidensya. Ikaw, waka man evidence Sabi mo, totoo yung comics, waka man evidence. Ako, marami akong evidence. Nagdaghan evidence. Ebidensya, mano. Tingnan mo Ayan. That the founders of this association are Felix Manalo, residing Taguig, Rizal, PI, Pedro Inocencio, etc. Who are the founders? Unang-una si Mr. Manalo founder di ba? Si kanino yan? Siyempre, kung siya founder, kanya. May pruweba ba tayo? Inaangkin niya talaga, kanya yung iglesia na itinatag niya. Pakita. Andyan ba? Sabi ni Manalo. Ayan. We express, ang sabi yan? Shock. When we express shock at such censorable language, Manalo said, why? Who is Quirino? He is a man just the same as I am. I am not afraid of him. Show fear to no man. That is the best way to defend your rights. Members of my church were beaten up. Some killed because they refused to vote for Quirino. Members of my church. Sabi ni Manalo, members of my church. Ang mga miyembro ng aking iglesia. Pagod sa iglesia ni Manalo, pag ako nagsalita, sabi ko sa'yo, may ebidensya ako. Kayo, waman evidence ang comic nyo. Wakman evidence. Ang evidence nyo, yawa. Lagot ka, Paul. Ako, binabago mo Sabi ni Felix Manalo, my church. Tapos ayaw mong matawag sa pangalan ni Manalo yung iglesia nyo. Ano ba talaga? Baka naman gusto mo, iglesia ni Paul Guevara. Dahil siya kumukod sa hamon. Hindi ang hinahamon, kinol niya. Speaking of call, Brother Eli, alam niyo bang siya naman pala yung nag-call dahil ang alam daw niya, hindi kayo lalaban. Ano ba?
Kaya naman pala siya nag-post na malalaman. Eh, napasundo siya. Kaya, ito pala si Paul eh. Call lang pagka ang kalaban eh. Ang alam niya, hindi lalaban. Oo, kaya pagka talaga lalaban, ay, hindi na-call si Paul. Oo. Holy flower. Nakakahiya itong ganitong paninindi. Eh, tinan mo yan, Brother Joseph. Nakahayag lang sa taong bayan kung gaano ka-ignora mo sa Biblia itong mga ito. Pag wala ka tinawag mong iglesia ni Manalo, 20 taon ko na raw silang inaaglahi. Kasi pag tinawag ka pala sa pangalan ng puno, may pang-aaglahi pala para sa iyo. Sabi, patunayan mo ang pag-aaglahi ng Diyos kay Moises yun. Oh. Sabihin ng Diyos na ang iyong bayan na isinampa mo mula sa... Tawag bayan ni Moises eh. Yung kautusan nga niyang binigay niya eh. Tawag mismo ng Diyos eh. Kautusan ni Moises eh. Pang-aaglahi ba yun? Tamo, may natuto ka na naman. Nanghihinayang ako sa nasasabi ko sa iyo. At kung yun ay talagang pag-aaglahi, eh, si Felix Manalo na ang nag-aglahi sa iglesia ninyo, Paul. Bakit? Kasi sabi niya, my church eh. Oo, eh, ikaw naman, oo. Ala ko pa naman eh, faithful ka. Ikaw eh, talagang tapat din sa mga kinikilala mong sugo. Eh, hindi naman pala. Kawawang mga aral yan, oh. Nakita mo? Atong Merosal, nakita mo? Nakita ko. Sakil nga nakita ko. Okay, sinubong. Yung takil, di kita puno. Madaydayo, masisilid agsabdawa ko, sinakita ko. I'm surprised to see, to know what I have heard from Brother Ed. And with that, kami po yung hatak ng oras para magpaalam.